Hindi ito hangin. Hindi ito daga. Ang tunog ay tila kaluskos, manipis at malalim. Tulad ng tela na pinupunit. Ngunit may kasamang kakaibang pag-atungal na halos hindi mo na maririnig. Isang tunog na tumutulay sa pagitan ng pahinga at bulong, nagmumula sa bubong, direkta sa itaas ng kanyang ulo. Napakunot ang noo ni Mateo, pilit na inabot ang kumot sa gilid ng higaan. 2:00 ng hating gabi at pagod na pagod siya mula sa mahabang biyahe. Dapat ay tulok na siya. Kailangan kong matinong kwento, bulong niya sa sarili, tinatakpan ang taingang unan. Ang ingay ay tila sumusunod sa kanya. Isang mapanuksong himig na nagpapahiwatig ng isang bagay na mali. Proano ang kanyang utak na sanay sa lohika at kaayusan ng siyudad ay pilit na naghahanap ng paliwanag. Siguro pusalang o kuwago, malalim na gabi na. Ito ang dahilan kung bakit siya narito. Hindi para makarinig na kakaibang tunog sa hating gabi, kundi para kumuhang litrato, para manghuling ang mga larawan na magpapaluha sa mga editor niya sa Manila, mga litrato na magpapawalang saysay sa mga kwentong bayan at mga lumang paniniwala. Siya si Mateo, isang freelance photographer na may ambisyon. At ang ambisyon niya ay nangangailangan ng pagkain, tirahan, at siyempre isang malaking break. Ang pista sa barangay Malalim na ipinagdiriwang tuwing kabilugan ng buwan ay ang kanyang tiket. Isang pagkakaon para ipakita ang tunay na buhay sa probinsya na wala sa mga horror stories. Kahit na ano pa ang ingay na iyon, hindi ito mahalaga. Ang mahalaga ay ang liwanag ng araw bukas, ang nangiting mabata at ang makulay na tradisyon na kanyang pipikturan. Iyon ang magiging headline. Hindi ang kaluskos sa bubong. Napalingon siya sa bintana. Dilim. Malalim na dilim. Nakatago sa likod ng mapunong nagtataasan ang buwan. Nagbibigay lamang ng sapat na liwanag upang makita ang anino ng isang lumang mangga sa labas. At sa dilim na iyon, tila may gumagalaw. Isang iglap, isang pakpikit. Wala na. Siguro, guni-guni lang. Makalipas ang ilang oras, nagising si Mateo sa sinang na araw na tumatama sa kanyang mukha. Wala na ang kaluskos. Nagunat siya at napangiti. Bagong araw, bagong simula. Bago pa man siya makababa, sinalubong na siyang amoy ng sariwang kape at sinangak. Mateo, gising na ang batugan. Bungat ni June. Ang kanyang pinsan, nangumunguya ng almusal sa hapagkainan. Si June ay ilang taon ang tanda kay Mateo. Mas matipuno at mas may balbas. Isang tubong probinsya na lumaki sa malapit na bayan. Kilala niya ang lugar. At iyon ang dahilan kung bakit siya ang kasama ni Mateo sa ekspedisyong ito. Ang aga mo naman, biro ni Mateo, nagpupunas ang mukha. Siyempre, pista na at kailangan niting bantayan ang bahay ni Lola Elena. Baka may magtangka na namang biglang huminto si June, tumingin sa matandang babae na abala sa kusina. Si Lola Elena. Ang matanda, payat ngunit malakas pa ring babae. Siya ang sentro ng kanilang maliit na tahanan sa barangay Malalim. May kakaiba siyang aura na tila alam niya ang lahat ng sikreto ng mundo. Ang kanyang mamata ay matalim, ngunit punong pagmamahal. Siya ang nanay Fina ang guwento ni Philip, ngunit mas misteryoso. Na namang ano June? Tanong ni Mateo. Naisip kung ano ang ibig sabihin ni June. Ngumiti lang si Lola Elena. Kain na, apo, mahaba ang araw natin. Habang kumakain, napansin ni Mateo ang maliliit na garapon na nakakalat sa buong bahay. Sa sala, sa kusina, sa labas ng bintana, ang bawat isa ay naglalaman ng dilaw na langis.
na tila may maliliit na bula sa ilalim. Lola, ano po ba ito? Tanong niya turo sa isa sa magarapon. Iyan? Sabi ni Lola Elena, nakangiti. Iyan ang aming anting-anting, apo. Proteksyon laban sa mga masasamang espiritu, lalo na sa mga lumilipat sa gabi. Ang kanyang boses ay bumaba at may kakaibang kinang sa kanyang mamata. Natawa si Mateo. Lola naman, sa panahon ngayon, may ganyan pa rin. Para sa akin, mga daga lang yan na nagpaparamdam. Siniko siya ni June. Mateo, magrespeto ka naman sa paniniwala ni Lola. Ngumiti si Lola Elena. Tama lang na maging mapaktanong ka, apo. Pero may mga bagay na hindi nakikitang mata na nararamdaman ng puso. Ang gubat na nakapalibot sa atin, marami itong sikreto. Pagkatapos almusal, inutusan sila ni Lola Elena na magayos mega dekorasyon para sa pista. Habang naglalakad sila patungo sa sentro na yon, napansin ni Mateo ang parehong magarapon ng anting-anting na nakakalat sa bawat bahay, sa bawat tindahan. Tila bahagi na ito ngang pang-araw-araw na buhay ngang na tao. Mayroon ding mga nakasabit na bawang at asin sa mga bintana. Para kay Mateo, lahat ito ay bahagi ng folklore na gusto niyang dokumentaryo. Mga lumang tradisyon na nagpapakita ng simple at makulay na buhay probinsya. Hindi ito tungkol sa takot, kundi sa kultura. Nagsimula siyang maksut. Kinukunan niya na litrato ang mga bata na naglalaro, ang mga babaeng nakahanda ng pagkain, ang malalaki na nag-ayos ng kawayan. Ang lahat ay tila payapa at simple. Isang matandang lalaki ang lumapit sa kanya, nakangiti. Magandang araw sa iyo, binatang fotok. Magandang araw po, ganti ni Mateo. Kinukunan ng litrato ang matanda. Mukhang galing ka sa Manila, sabing matanda. Bagong mukha ka rito. Alam mo ba, napakagandang ngaming na yon. Pero ang gubat, huwag kang magkakamali na pasukin iyan kapag gabi. Ano po bang mayroon doon, Manong? Tanong ni Mateo. May pagtataka sa kanyang boses. Ngumiti ang matanda, ngunit may kakaibang panginginig. May mga nagbabantay doon. Hindi sila tulad natin. May sarili silang mundo. Nagpatuloy si Mateo sa pakuhang litrato. Pilit na binabaliwala ang mga babala. Pero sa bawat tao na kanyang kinakausap, sa bawat lugar na kanyang pinupuntahan, mayroong nakatagong kaba. Mayroong paulit-ulit na tema. Ang gubat, ang hindi nakikitang nilalang, ang anting-anting. Lahat ay nakakasundo sa isang bagay. Huwag maging pabaya. Bandang tanghali, habang naglalakad siya sa isang liblib na bahaging nayon, malapit sa gilid ng gubat, nakita niya ang isang batang babae na nakaupo sa ilalim ng isang puno. Nakatingin ito sa kanya ng tahimik. Si Tala. Maliit, payat, at may mahabang buhok na itim. Ang kanyang mata ay malaki at itim, at tila may kakaibang kalaliman. Hindi siya ngumiti, hindi siya kumibo. Basta lang siya nakatingin. Nagtaas na ang kamay si Mateo para kumawi, ngunit nanatili lang si Tala. Tila isang rebulto, nakaramdam si Mateo ngang bahagyang kaaba. Ang kanyang presensya ay kakaiba, hindi katulad ng ibang mga bata sa nayon na punong buhay at ingay. Sino siya? Tanong ni Mateo kay June nang makabalik sila sa bahay ni Lola Elena. Si Tala, sabi ni June, naglilinis ng kanyang camera lens. Siya yung anak ni Mang Elias. Nakatira sila sa gilid ng gubat. Medyo tahimik si Tala, pero mabait. Mang Elias? Siya yung tagapagbantay ng gubat. Sabing iba. Walang masyadong nakakausap sa kanya. Parang may sariling mundo. Dumating ang gabi,
At nagsimula ang kasiyahan ng pista. May musika, sayawan, at maraming pagkain. Kinuha ni Mateo ang pagkakataong iyon upang kumuha ng mas maraming litrato. Ang ingay at kasiyahan ay nakpagaan sa kanyang loob. Sa loob ng ilang oras, nakalimutan niya ang kakaibang kaluskos sa bubong at ang mababala ng mamatatanda. Pagsapit ng 10:00, humina na ang tuktugan at unti-unti nang nagsisiuwian ang nga tao. Napapasyahan ni Mateo na magpahinga na rin. Habang naglalakad sila pabalik sa bahay ni Lola Elena, napansin niya na tila mas madilim ang nayon ngayon. Ang mailaw ay paunti-unti na ring namamatay. "Pagod ka na ba?" tanong ni Yun. "Medyo," sagot ni Mateo. Umihikab. Pagdating sa bahay, sinalubong sila ni Lola Elena na nakaupo sa kanyang silya, tila nakbabantay. "Magandang gabi, mga apo. Magpahinga na kayo. Mahaba pa ang mga susunod na araw." Pagpasok ni Mateo sa kanyang silid, naramdaman niya ang malamig na hangin na tila humaplos sa kanyang li. Nakmamadali siyang humiga at ipikit ang kanyang mamata. Sa gitnang kanyang pagtulog, narinig niya muli ang kakaibang tunog. Ngayon mas malapit, isang ngiyig na tila nanggagaling sa labas ng kanyang bintana. Tila isang malaking pakpak na naglilipat ng hangin o isang matalim na kuko na kumakaskas sa kahoy. Napabalikwas si Mateo. Bumangon siya at dahan-dahang lumapit sa bintana. Pilit na pinakikinggan ang ingay. Wala, tahimik. Nilingon niya ang kanyang relo. 2:00 ang madaling araw. Impossible. Napagod lang siguro siya. Pilit niyang kinalma ang sarili. Ito ay guni-guni lamang. Ang kanyang pagod at ang kanyang pagiging madaling maapektuhan ng makuwento ng matao. Ngunit bago pa man siya makabalik sa kanyang kama, mayroong isang bagay na nakapukaw ang kanyang pansin. Sa sala ni Lola Elena, sa ilalim ng buwan na ngayon ay ganap ng lumiwanag at nakikita sa bintana. Nakita ni Mateo ang isa sa mga garapon ng anting-anting. Ang dilaw na langis sa loob ay nagsimulang gumalaw ng bahagya. Hindi lang bula. Nakakaroon ito ngang malalaking alon na tila may isang hindi nakikitang bagay na humihinga sa ibabaw nito. Nagkaroon ngang malilit na bula na sumisiklap sa ibabawng langis, na tila nagpapahiwating ng isang bagay na umaayat mula sa ilalim. Nakatulala si Mateo. Ang kanyang hininga ay huminto. Hindi niya maintindihan kung ano ang nakikita niya. Punong pagtataka at bahagyang kaba. Ang mga bula ay patuloy na umakyat, mas marami, mas mabilis. Sa labas ng bintana sa ilalim ng buong buwan, may isang anino na lumilipad, malaki at tahimik, na tila hindi nabibilang sa mundong ito. Sa dilim, may mga mata na nakatiti sa bahay ni Lola Elena. Hindi ito nakita ni Mateo. Ngunit ang mabula sa garapon ng anting-anting ay patuloy na kumukulo. Hindi ito anggin, hindi ito daga. At ang ganting-ganting ay nagsasalita. Kinabukasan, ang ingay ngang magabula sa garapon ng anting-anting ay nawala na. O marahil ay hindi na ito umimik dahil sa sikat ngang araw. Nagising si Mateo na may bahagyang sakit sa ulo. Ang isip ay lumulutang pa rin sa pagitan ng nakakagising na katotohanan at ang kakaibang pangitay ng kumukulong langis. Pilit niyang ipinagwalang bahala iyon. Pagod lang. Ang biyahe, ang kakaibang kapaligiran, at ang kanyang pagnanais na makakuhang perpektong kuwento ay nagpapahilo sa kanya. Panaginip lang, bulong niya sa sarili, isang bunga ng imahinasyon. Ngunit habang nakaalmusal, napansin niya ang pagbabago sa mukha ni Jun. Ang dati nitong bibo at biro ay napalitan ng pag-alala. May problema ba, Jun? Tanong ni Mateo habang isinisimot ang kanyang kape. Huminga ngang malalim si Jun. Nawawala ang isa sa mga baboy ni Mang Tonyo, Teo.
Kumunot ang nuni Mateo. Baboy? Hindi ba't malaki iyon? Paanong nawala? Hindi lang nawala. Singit ni Lola Elena na may malalim na boses habang nahuhugas ng pinggan. May nakakita raw ng malalaking baka sa putik na tila mga kukong ibon malapit sa kural. Nakatinginan sina Mateo at June. Ibon? Ang laki naman ng ibong iyon para makakuhang baboy, sabi ni Mateo. Pilit na pinipigilan ang tawa. Hindi karaniwang ibon, apo, sagot ni Lola Elena. Ang kanyang nga mata ay nanunuot. May mga nilalang sa gubat na hindi natin lubos na naunawaan. Lumabas si Mateo upang makita ang nangyari. Ang kurang baboy ni Mang Tonyo ay tila sinirang isang malaking bagay. May magabaka sa lupa, malalim at malaki, na hindi nga mukhang sa aso o pusa. Mas malaki, mas matalim, parang kukong ang isang malaking ibon. Pero wala namang ganitong kalaking ibon sa Pilipinas. Ang kanyang isip ay pilit na naghahanap ng lohikal na paliwanag. Baka asong lobo, pero wala ring asong lobo dito. Marami na kasing nangyayari ngayong makakaibang bagay. Mateo, bulong ni June habang sinusuri nila ang kural. Noong isang linggo, may nawala ring kambing sa kabilang bahagi ng nayon. Hindi rin nakita ang bangkay, tanging dugo lang. Naramdaman ni Mateo ang bahagyang panginginig ng kanyang likod. Pero pilit niyang pinaninindigan ang kanyang pagiging praktikal. Baka may mga magnanakaw o ligaw na hayop lang na naghahanap ng pagkain. Natural lang sa probinsya iyan, ngunit ang tensyon sa nayon ay lumalaki. Habang papalapit ang gabi, ang matao ay nagtitipon sa plaza, hindi para sa kasiyahan ng pista, kundi para pag-usapan ang mapangyayari. Dumalaw si Mateo, dala ang kanyang kamera, sa pag-asang makakakuha ng mga tiyandit na larawan ng mga emosyon ng matao. Ang maaswang, sigaw ng isang matandang babae. Nagugutom na naman sila. Kailangan nating maging handa. Hindi sila aswang, aling nena. Sumagot ang isang binata. Baka mga magnanakaw lang yan. Huwag na tayong magpanik. Nagsimula ang pagtatalo na nagpapahiwatig ng hati sa paniniwalang nga tao. Ang ilan ay naniniwala sa mga kwentong bayan, habang ang iba naman ay pilit na pinaninindigan ang modernong kaisipan. Si Mateo ay nasa gitna. Kinukunan ng litrato ang bawat ekspresyon, bawat emosyon. Ito ang kwento na kailangan niya, ang labanan ng lumang paniniwala at modernong pag-isip. Habang nagaganap ang pagtitipon, napansin ni Mateo na ang kalangitan ay unti-unting dumidilim. At sa paglubog ng araw, naramdaman niya muli ang kakaibang lamig. Biglang, isang malakas na ihip ng hangin ang dumaan na nagpatumba sa ilang mga palamuti. At kasabay nun, narinig niya ang isang matinding kaluskos mula sa itaas na tila isang malaking bagay ang lumilipad. Lahat ay napatinggala, walang makita. Ngunit ang mamuhangang maamatatanda ay nanlamig. Anting, anting, bulong ng isang matandang lalaki sa tabi niya. Tingnan mo ang maanting-anting. Napatingin si Mateo sa pinakamalapit na bahay. Sa bintana, ang garapon ngang dilaw na langis ay kumukulo ng matindi. Hindi lang basta bula, parang pinapakuluan ito sa apoy. Ang mabula ay mabilis na umaakyat at ang langis ay nagiging matingkat na dilaw. Sa pagtingin sa paligid, nakita niya na halos lahat ng garapon ng anting-anting sa nayon ay kumukulo ng ganito. Isang hindi may paliwanag na kababalahan. Mateo, ano iyan? Tanong ni June, ang boses ay nanginginig. Pilit na pinakalma ni Mateo ang kanyang sarili. Baka mainit lang kasi ang panahon. Oh my gosh, sa loob ng garapon. Ngunit ang kanyang mapaliwanag ay tila walang saysay. Walang logic sa nakikita niya. Ang matao ay nagsimula ng magtakbuhan pabalik sa kanilang bahay.
Ang takot ay kumakalat na parang apoy. Ang tawa at musikang pista ay napalitang bulungan at pagmamadali. Diyan na tayo, Mateo. Hila ni Jun sa kanya. Hindi maganda ito. Habang tumatakbo sila pabalik sa bahay ni Lola Elena, narinig ni Mateo ang isang malalim malakas na huni na tila nanggagaling sa kalangitan. Napatingala siya at sa isang iglap, sa pagitan ng maulap, nakita niya ang isang anino. Hindi ito ibon, masyadong malaki. May pakpak itong malapat at balat na tila kumikinang sa dilim. Tila isang nilalang na nagmula sa bangungot. Isang napakabilis na anino. Hindi niya nakuhang litrato, masyadong mabilis. Pero alam niya ang nakita niya. Pagpasok sa bahay, sinalubong sila ni Lola Elena na may malalim na pahinga. Naramdaman niyo ba? Tanong niya. Ang kanyang mata ay matalim. Lola, ano po iyon? Tanong ni Mateo. Ang kanyang puso ay kumakabok. Nakita ko isang anino sa langit. Umiling si Lola Elena. Hindi lamang iyan isang anino, apo. Iyan ang kanilang paunang babala. Ang mga tagapagbantay ay nagagalit. Nakatulog si Mateo ng gabing iyon, ngunit hindi payapa. Ang natuno sa labas ay tila mas malinaw, mas malapit. Ang kanyang isip ay pilit na gumagawang paliwana ang hangin, ang sangang puno, ang hayop. Ngunit sa kanyang pagtulog, nagkaroon siyang isang panaginip. Nasa gitna siyang gubat, madilim. Wala siyang makita, maliban sa isang malaking, nakakatakot na puno na may masangang tila makamay. At sa itaas ng puno, lumilipat ang isang nilalang. Malaki, maitim. May pakpak na tila balat ng paniki. Ang mamata nito ay nagliliyab na pula. At ang ngi nito ay tumantagos sa kanyang buto. Sa kanyang panaginip, naramdaman niya ang matinding takot, ang pakiramdam na walang ligtas na lugar. Hindi ito karaniwang bangungot. Tila ito totu. Nagising si Mateo na basang pawis. Ang kanyang puso ay kumakabok. Malalim pa rin ang gabi. Huminga siyang malalim, pilit na pinakalma ang sarili. Panaginip lang. Ulit niya. Panaginip lang, ngunit sa gitna ng kanyang pag-isip, narinig niya ang isang malakas na sigaw mula sa malayo. Isang matinding sigaw na tila nakmula sa labas ng nayon. Bigla siyang napabangon. At sa kanyang bintana, sa ilalim ng buong buwan na ngayon ay nagliliwanag ng husto, nakita niya si Tala. Ang maliit na batang babae na may misteryosong nga mata. Tumatakbo siya. Tumatakbo siya patungo sa gubat, sa direksyon ng sigaw. Ang kanyang maliit na anino ay unti-unting nilamon ng dilim ng mapuno. Nagulantang si Mateo. May mali. May labis na mali. Ang sigaw. Ang pagtakbo ni Tala patungo sa gubat. Ang maimaheng ang kumukulong anting-anting at ang anino sa kalangitan. Lahat ng ito ay naglaro sa isipan ni Mateo habang nakaalmusal kinabukasan. Ang sakit ng ulo niya ay tila mas lumala. Hindi na niya kayang balewalay ng mapangyayari. May kakaiba, may mali. Hindi ito pwedeng ipaliwanag ng simpleng siyensya o natural na pangyayari. Lola, simula ni Mateo. Ang boses ay seryoso. Ano po ba talaga ang nangyari kagabi? Ang sigaw at si Tala, nakita ko siyang tumakbo patungo sa gubat. Huminto si Lola Elena sa paksubo. Ang kanyang tinidor ay dahan-dahang inilapak sa plato. Tumingin siya kay Mateo. Ang kanyang mga mata ay punong pag-aalala. May nagambala na naman sa katahimikan. Apo, malungkot niyang sabi. Ang gubat, may sarili itong pamamaraan ng pagprotekta. Pero sino po ba talaga ang nagbabantay, Lola? At bakit? Ano ang gusto nila? Tanong ni Mateo, ang kanyang pagiging mamamahayag ay nag-alap. Hindi na ito tungkol sa masimpleng kwento. May mas malalim,
May mga bagay na hindi dapat tanungin, Mateo. Sabi ni Lola Elena, ang boses ay matatag. Ang alam lang natin ay dapat nating ay respeto ang mga hangganan, lalo na ang gubat. Huwak na huwak kayong papasok doon ng balang paalam. Mas lalo na ngayong panahong ng pista. Pero Lola, hindi po ba't ito ang pagkakataon para malaman natin ang totoo? Singit ni Jun, na tila naapektuhan na rin ng lumalaking misteryo. Baka may kailangan tayong tulungan. Hindi ba sabi niyo, mabait din ang matagapagbantay na iyan minsan? Ngumiti si Lola Elena, ngunit ang ngiti ay may bahid ng kalungkutan. May katotohanan sa sinasabi mo, Apo. Ngunit ang kanilang proteksyon ay nagmumula sa isang lugar ngang malalim na pagunawa, hindi ngang pananakit. Kung may magtangkang pumasok sa kanilang nasasakupan ng walang paggalang, magagalit sila. At ang kanilang galit ay hindi matatakasan. Tumingin siya kay Mateo. Ang kanyang tingin ay matalim at punong babala. Mateo, pakinggan mo ang matanda. Ang iyong kamera ay hindi makakakuhang lahat ng katotohanan. May mga bagay na kailangan mong maramdaman, hindi lang makita. Ang masalita ni Lola Elena ay nadulot ng isang kakaibang pakiramdam sa dibdib ni Mateo para siyang pinipigilan na malaman ang buong kwento. Ngunit ito ang nagtulak sa kanya ng mas lalo. Ang kanyang pagiging moderno ay nagsasabi sa kanya na walang lihim na hindi kayang malaman ng tao. Kailangan niyang hanapin ang katotohanan sa likod ng mga kwentong bayan. Kailangan niyang patunayan sa sarili niya na may lohikal na paliwanag. At si Tala, ang pagtakbo niya patungo sa gubat ay isang malaking katanungan. Matapos ang almusal, lumabas si Mateo at Jun. Nagsimula silang maklakat-lakat sa nayon na kunwari na kumukuha ng litrato ng matao, ngunit ang kanilang mga mata ay nasa gubat. Ang malalaking puno sa gilid ay tila nagtatago ng hindi mabilang na sikreto. Ang hangin ay tila mas malamig kapag lumalapit sa mga puno at may kakaibang amoy ng lupa at lumang dahon. Jun, kailangan neting pasukin ang gubat, bulong ni Mateo. Napalingon si Jun. Ang kanyang mamata ay nanlaki. Mateo, baliw ka ba? Narinig mo si Lola Elena, mapanganib doon. Alam ko. Pero kung gusto nating malaman ang totoo, kailangan nating harapin ang takot, kailangan nating makita kung ano ang nasa loob. Sabi ni Mateo, ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Paano natin isusulat ang kwento kung hindi natin alam ang buong larawan? At si Tala, bakit siya tumakbo patungo doon? Nag-isip si Jun. Alam niyang matigas ang ulo ni Mateo at ang kanyang sarili. Kahit may takot, ay mayroon ding bahid ng kuryosidad. Sige, sabi ni Jun. Nagdadalawang isip, pero mag-ingat tayo. At huwag kang lalayo sa akin. Nahanda silang ilang gamit. Flashlight, tubig, at kamera ni Mateo. Siniguro ni Mateo na puno ang baterya ang kanyang kamera. Ito ang kanyang sandata. Ito ang kanyang paraan para ipakita ang katotohanan. Bandang hapon, nang halos wala ng tao sa labas. Dahan-dahan silang pumasok sa gubat. Ang simula ay tila ordinaryo. May mga matatandang puno, mga baging na nakakalat sa lupa at ang tunong ng ibon. Ngunit habang lumalalim sila, nagsimulang magbago ang kapaligiran. Ang puno ay mas nagtataasan at ang kanilang sanga ay nagsasanga-sanga na tila bumubuo ng isang natural na kisame na nakpapahirap sa sikat ng araw na makapasok. Mas tahimik. Ang mahuning ang ibon ay unti-unting nawala. Napalitan ng isang kakaibang katahimikan na tila pinagmamasdan sila. Ang tahimik dito, bulong ni Jun. Parang may nakikinig. Hindi sumagot si Mateo. Abala sa pakuhang litrato, pero sa bawat peklik ng kanyang kamera,
Nararamdaman niya ang isang bahagyang panginginig. Ang kanyang telepono, na dapat ay may signal, ay nawalan ng serbisyo. Walang bar, ganap na walang koneksyon sa labas na mundo. Wala akong signal, sabi ni Mateo, kinakalikot ang kanyang telepono. Napakalalim na siguro natin. Patuloy silang naglakad. Sinusubukan na sundan ang bakas na tila daanan ng tao. Ngunit ang gubat ay tila walang katapusan. Ang landas ay nagsanga-sanga at ang mga puno ay tila pare-pareho. Paulit-ulit silang naglalakad sa isang lugar. Naktaka si Mateo. Naka-GPS ka ba, Jun? Umiling si Jun. Ayaw kong dalhin yung GPS na yan sa gubat na ito, baka lalo lang tayong maligaw. Sabi ng mamatatanda, may maespiritu raw na nagliligaw sa mataong walang galang sa gubat. Natawa si Mateo, ngunit ang tawa niya ay tila walang buhay. Mga espiritu, Jun, tumigil ka na. Maliligaw lang tayo kung hindi tayo magiging maingat. Ngunit ang bawat minuto na lumilipas ay nagpapahirap sa kanila na maging maingat. Naramdaman ni Mateo ang kanyang pahinga na bumibigat. Ang kanyang puso ay kumakabo ng mas mabilis. Ang pakiramdam na may nakmamasid ay lumalaki. Ang bawat kaluskos, bawat tuno ng dahon na nahulog ay nakpapatalon sa kanya. Mateo, tingnan mo ito, sabi ni Jun, nakaturo sa lupa. May mga bakas. Hindi ito bakas ng tao. Hindi rin ito bakas ng karaniwang hayop. Malaki, bilog, ngunit may tatlong matalim na kuko na tila sumisiksik sa putik. Parang malaking ibon, ngunit mas malaki pa sa anumang ibon na alam nila. At mayroon pang kakaibang marka sa gilid, tila hilangang isang mabigat na buntot. Ano ito? Tanong ni Mateo, kinukunan ng litrato ang mga bakas. Malaki masyado para sa isang ibon. Iyan ang sinasabi ko sa iyo, Mateo. Bulong ni Jun. Ang boses ay nanginginig. Hindi ito karaniwan, sabi nila. Ang mabakas na ito ay sa aswang. Umiling si Mateo. Walang aswang, Jun. Siguro isang uringang malaking ligaw na baboy o isang hindi pa natutuklasang hayop. Nagpatuloy sila sa paglalakad, sinusundan ng bakas. Ang ito ay nagdala sa kanila patungo sa mas malalim na bahagi ng gubat kung saan ang puno ay mas siksik at ang dilim ay mas matindi. Ang hangin ay tila mas lumalamig. Bigla, naramdaman ni Mateo ang kakaibang amoy. Hindi ito amoy ng lupa o halaman. Mas matamis, mas mabaho. Tila bulok na laman. Narinig din niya ang isang mahinang tunog. Tila pagnguya. Dahan-dahan silang naglakad. Ang kanilang mga puso ay kumakabog. At sa gitna ng siksik na kagubatan, sa likod ng isang malaking puno na may manggabaging na nakasabit, natuklasan nila ito. Isang lumang istruktura ng bato, tila isang sirang altar o libingan. Maraming bahagi nito ang nababalutan ng luma at madilim na lumot. Ang mabato ay may manakaukit na kakaibang simbolo na hindi maintindihan ni Mateo. Ang buong lugar ay may kakaibang pakiramdam na tila ang hangin ay mas mabigat at mayroong isang hindi nakikitang enerhiya na nagmumula sa lupa. Sa gitna ng altar, mayroong isang bagay na tila buto, malaki at puti, na tila butong isang malaking hayop. Mateo, ano yan? Bulong ni Jun. Ang kanyang mata ay nanlaki sa takot. Kinuha ni Mateo ang kanyang kamera at nagsimulang kumuha ng litrato. Ito ang hinahanap natin, Jun. Isang sinaunang lugar. Baka dito nagsimula ang makuwentong bayan. Ito ang pinakmulang ng lahat. Habang abala siya sa pakuhang litrato, napansin niya ang isang kakaibang bagay. Sa isang sulok ng altar, mayroong isang maliit na burol ng lupa at sa gitna nito, mayroong isang sariwang bulaklak na hindi nabibilang sa gubat. Tila isang alay.
Kasabay nito, narinig niya ang isang tunok. Hindi ito kaluskos. Hindi rin ito bulong. Ito ay isang malalim, mababang ungol. Isang ungol na tila nanggagaling sa pinakamalalim na bahaging gubat. Isang ungol na yumanik sa lupa at nakpatalon sa kanyang puso. Ang ungol ay lumakas, lumapit, at sa gitna ng takot, napansin ni Mateo na ang sikat ng araw na kanina ay bahagya ng nakapasok sa gubat ay unti-unti nang lumulubog. Ang dilim ay mas lumalalim, ang nga anino ay mas humahaba. Ang ungol ay naging mas malapit. At sa gitna ng ungol na iyon, mayroong isang kakaibang tunok, tila isang matalim na pagila o isang malaking pakpak na naglilipat ng hangin. Nagkatinginan sina Mateo at June, ang takot ay nakasulat sa kanilang mata. Ang lahat ng pagdududa ni Mateo ay nawala. Hindi ito pusa, hindi ito ibon, hindi ito ordinaryong hayop. Ang ungol ay nasa likod na nila, napakabilis, napakalapit. Ang ungol na yumanik sa buong gubat ay tila sumusunod sa bawat pahinga ni na Mateo at June. Lumingon sila, ngunit walang makita sa matinding dilim ng kagubatan. Nasaan ang nilalang na nakbigay ng tunok na iyon? Ang tanong ay bumagabak sa isip ni Mateo, ngunit mas nangingibabaw ang matinding takot. Ang kanyang puso ay kumakabog ng napakabilis, na tila tatakas mula sa kanyang dibdib. Ang lahat ng lohikal na paliwanag na dati niyang pinanghahawakan ay nawala na, pinalitang ng isang malamig na katotohanan. Mayroon silang kasama sa gubat at hindi ito ordinaryong nilalang. Takbo, Mateo! Sigaw ni June. Ang kanyang boses ay nanginginig sa takot. Tumakbo sila. Hindi alintana ang nga baging na humaharang sa kanilang daan o ang nga ugat ng puno na nagpapastol sa kanilang nga paa. Pikit mata silang tumakbo, umasa na makakahanap ng labasan. Ngunit ang gubat ay tila isang malaking mas. Sa bawat pagliko, sa bawat paglampas sa isang puno, tila bumabalik sila sa parehong lugar. Ang matanawin ay pareho. Ang malalaking puno, ang siksik na baging, ang amoyng lumang dahon at lupa. Hindi tayo makaalis. Hingal ni June. Napahinto, ang kanyang makamay ay nasa kanyang matuhod. Paulit-ulit lang tayo. Parang may nagliligaw sa atin. Napatingging si Mateo sa palihid. Tama si Yung. Nakita na nila ang malaking bato na may kakaibang hugis kanina. Ang punong may malaking ugat, paulit-ulit. Ang pakiramdam ng pagiging trap ay bumalot sa kanya. Wala silang signal. Hindi nila alam kung nasaan sila at ang araw ay tuluyan ng lumubog. Nag-iwan sa kanila sa ganap na dilim. Binuksan ni Mateo ang kanyang flashlight. Ang sina nito ay halos hindi sapat upang liwanagin ang siksik na kagubatan. Ang maanino ay sumasayaw sa bawat sulok na tila may naktatago sa likod ng bawat puno. Ang tunog ng kulili ay tila mas malakas at may kasamang kakaibang huni na tila nanggagaling sa malayo ngunit lumalapit. Kailangan nating hanapin ang daan pabalik, bulong ni Mateo. Pilit na pinapakalma ang kanyang boses. Hindi tayo pwedeng magpaligaw dito. Ngunit habang sila ay naglalakad, mayroong isang bagay na nagpahinto kay Mateo. Sa gilid ng kanyang paningin, sa gitna ng siksik ng puno, may isang anino na gumalaw, mabilis, napakabilis. Hindi ito anino ng tao, mas malaki, may pakpa. Tila isang malaking ibon, ngunit masyadong mabilis para makita ng malinaw. Tila lumilipat ito sa pagitan ng puno, na tila hindi nabibilang sa gubat. Nakita mo ba yun, June? Tanong ni Mateo. Ang kanyang puso ay kumakabog. Umiling si June. Ano? Hindi ko nakita. May gumalaw dun. Sabi ni Mateo. Itinuturo ang direksyon. Ngunit wala na. Tanging dilim at ang anino ng mapuno.
Nagpatuloy sila sa paglalakad, ngunit ngayon, mas matindi ang kanilang kaba. Ang pakiramdam na may nagmamasid sa kanila ay lumalaki sa bawat hakbang. Ang bawat kaluskos ng dahon, bawat tuno hayop sa gubat, ay tila banta. Bigla, may narinig si Mateo. Hindi ito ungol. Hindi ito huni. Ito ay isang bulong. Isang mahaba, malalim, at hindi maintindihan na bulong na tila nanggagaling sa mga puno. Hindi ito Tagalog. Hindi ito Ingles. Isang lumang wika o isang tunok na hindi nabibilang sa wikang tao. Naririnig mo ba yan, Jun? Tanong ni Mateo. Ang boses ay halos isang bulong din. Nakunot ang noo ni Jun. Ano? Wala akong naririnig. Pilit na pinakinggan ni Mateo. Ang bulong ay patuloy na bumabalik. Tila namumula sa bawat direksyon. Na tila sinasaway sila ang gubat. Hindi niya maintindihan, ngunit ang tono ay punong banta. Wala. Siguro guni-guni ko lang. Sabi ni Mateo. Pilit na pinagsasabi sa kanyang sarili. Ngunit alam niyang hindi. Patuloy silang lumakat. Ang kanilang ma-flashlight ay nagliliyap sa dilim at sa gitna ng paglalakad, nakita nila ang isang kakaibang tanawin. Isang napakalaking puno. Mas malaki pa sa iba, na ang masanga ay tila nakabaluktot na parang makamay. At sa tuktok nito, mayroong isang bagay na tila isang pugat. Ngunit hindi ito pugat na ibon, masyadong malaki. At may kakaibang amoy na nanggagaling dito. Lumapit sila. Ang kanilang nga puso ay kumakabok. At sa ilalim ng pugat, sa gitna ng nga dahon at lupa, mayroong nga buto. Nga buto ngang hayop. Pero hindi ordinaryong buto, malalaki. At may nga markang kagat, tila may kumain dito. Mateo, umalis na tayo dito. Bulong ni Jun. Ang kanyang boses ay nanginginig. Hindi ito maganda. Ito ang pugat ng kung ano man ang nandito. Pero si Mateo, sa kabilang ng takot, ay nakaramdam ng kuryosidad. Kinuha niya ang kanyang kamera at kinunan ng litrato ang pugat at ang mabuto. Ito ang ebidensya. Ito ang patunay na mayroong isang bagay na hindi may paliwanag sa gubat na ito. Habang abala siya sa pagkuha ng litrato, napansin ni Jun ang isang bagay sa malayo. Sa gitnang dilim, sa pagitang ng puno, may isang pares ngang pulang mata na nagliliwanag. Maliit lamang ito, tila dalawang malilit na apoy. Ngunit sapat na upang makita sa dilim. Tila nakatingin ito sa kanila. Mateo, tingnan mo iyon. Sigaw ni Jun. Itinuro ang pulang ilaw. Napalingon si Mateo, ngunit nawala na ang ilaw. Ano yon? Mamata, Mateo. Mamata na pula. Nakatingin sa atin, sabi ni Jun. Ang kanyang boses ay halos umiiyak. Naramdaman ni Mateo ang matinding kaba. Hindi na niya kayang balaywalain ang lahat. Ang lahat ng kanyang pakdududa, ang lahat ng kanyang lohikal na kaisipan, ay nawasa ng katotohanan ng gubat. May isang bagay. Isang bagay na hindi niya maintindihan. Isang bagay na nagmamasid. Bigla, may kumilat. Isang matinding liwanag na nagpatagilit sa buong gubat. At sa isang iglap ng liwanag na iyon, nakita ni Mateo ito. Sa itaas ng mapuno, sa ibabaw mismo ng pugad na may mga buto, mayroong isang nilalang, malaki, napakalaki. May pakpak na parang balat ng paniki, balbas na maitim at mahaba, at katawan na tila tao ngunit baluktot at makabago. Ang ulo nito ay tila pinahalong ibon at tao, at ang mga mata nito pulang-pula, nagliliyap sa dilim. Tila nakatingin ito sa kanila, ang bibig ay nakanganga, tila maglalabas ng isang nakakatakot na ungol, isang halimaw. Ang halimaw sa kanyang panaginip. Ang liwanag ay nawala sa isang iglap. Muling bumalik ang dilim.
Ngunit ang imaha ng nilalang ay nakaukit na sa isipan ni Mateo at sa dilim. Narinig niya ang isang tunok. Hindi ungol, hindi bulong. Ito ay isang matalim na pagila ang hangin. Tila isang napakalaking bagay ang lumilipat sa itaas nila. Papalayo o papalapit. Ang imaheng nilalang na may pakpak, ang mamatang nagliliyap na pula, ay nakaukit na sa isip ni Mateo. Hindi na siya makahinga ng malalim. Ang pakabigla at matinding takot ay bumalot sa kanya. Hindi na ito panaginip. Hindi na ito guni-guni. Ito ay totoo. Ang halimaw sa mga kwentong bayan, ang aswang. Takbo, sigaw ni Mateo. Ang kanyang boses ay tila napunit sa takot. Tumakbo sila. Hindi na alintana ang mabaging o ang maugat na nakakalat sa lupa. Ang tanging layunin nila ay makalayo. Makalabas sa gubat na ito na tila buhay at may sariling isip. Ngunit ang bawat hakbang ay tila nagpapalalim lamang sa kanila sa gitnang kagubatan. Ang madilim na gubat ay tila nakatitik sa kanila. Ang bawat anino ay tila may lihim na tinatago. Ang kanyang flashlight ay nagliliyap. Pilit na sinusubukang tabanan ang madilim na paligid. Ngunit ang dilim ay mas matindi pa rin. Mateo, nasaan tayo? Hingal ni Jun. Ang kanyang boses ay nanginginig. Wala na tayong daan. Ang dilim, hindi na ako makahinga. Naramdaman ni Mateo ang matinding pagkaparanoid. Pakiramdam niya ay may nagmamasid sa kanila mula sa likod ng bawat puno, sa itaas ng bawat sanga. Ang mahuning ng kuliklik at ang tunong nga palaka ay tila bumubuong ang isang nakakatakot na orkestra na nagpapahiwating ng isang bagay na mali. Sa gitna ng kanilang pagtakbo, biglang natapilok si Jun sa isang ugat. Napasigaw siya sa sakit. Aray ko! Mateo, ang paa ko. Napahinto si Mateo. Ang kanyang puso ay kumakabog. Jun, ayos ka lang ba? Hindi ko alam. Ang sakit. Hindi ako makatayo. Sabi ni Jun. Pilit na inaabot ang kanyang paa. Nag-aalala si Mateo. Kailangan niyang maging matatag. Kung mayroon man silang dapat gawin, iyon ay ang magpatuloy. Kailangan nating bumangon, Jun. Kailangan nating umalis dito. Pilit niyang tinulungan si Jun na makatayo. Dahan-dahan silang nagpatuloy. Si Jun ay umungol sa bawat hakbang. Ang bawat minuto na lumilipas ay nagdadagdag sa kanilang pagkabahala. Ang pakiramdam na mayroong isang bagay na lumilipat sa itaas nila ay bumalik. Isang malaking anino na lumilipas sa pagitan ng maulap. Bigla, nakita ni Mateo ito. Isang pader. Hindi isang pader na natural. Isang pader na gawa sa bato, na nababalutan ng luma at madilim na lumot. Ito ang tago na lugar na nakita niya sa malayo kanina. Ang sinaunang guho, andito tayo. Bulong ni Mateo. Ang kanyang boses ay punong pagtataka. Ito ang pinakmulan. Pumasok sila sa guho. Sa loop, ang hangin ay mas mabigat, mas malalim. Ang nga bato ay may manakaukit na kakaibang simbolo na hindi maintindihan ni Mateo. Mayroon ding mga lumang altar at mga istruktura na tila ginagamit para sa mga ritual. Ang buong lugar ay puno ng isang kakaibang enerhiya na tila libo-libong taon na ang nakalipas ay naganap ang mahalagang pangyayari dito. Mateo, baka may nagawa tayong mali. Bulong ni Jun. Ang kanyang boses ay nanginginig. Napakalalim na natin. Hindi tayo dapat nandito. Hindi sumagot si Mateo. Ang kanyang kuryosidad ay mas malakas pa rin sa kanyang takot. Dahan-dahan siyang lumakat, kinukunan ng litrato ang bawat sulok, bawat detalye. Ito ang kanyang kwento. Ito ang katotohanan.
na kailangan niyang ipakita sa mundo. Sa isang sulok ng guho, nakita niya ang nalumang gamit, mapalayo na gawa sa luwat, mga kutsilyo na gawa sa bato, at mga kakaibang palamuti na tila gawa sa buto nga hayop. Ang lahat ay tila bahagi ng isang sinaunang kultura na nakatago sa gitna ng gubat. Habang abala siya sa pakuhang ng litrato, narinig niya ang isang tunok, isang kaluskos, mas malapit, mas malinaw. Tila may gumagapang mula sa pader. Napatingin si Jun sa pader. Ang kanyang mata ay nanlaki sa takot. "Mateo, tingnan mo iyon!" Tumingin si Mateo sa direksyon na tinuro ni Jun. At doon, sa madilim na pader ng guho, nakita niya ito, isang anino. Hindi ito anino ng tao, mas malaki at gumagapang. Nga kuko na matalim at nga mata na nagliliwanag sa dilim. Tila isang nilalang na gumagapang sa pader at unti-unti itong lumalaki. Ang kanyang hininga ay huminto. Alam niya kung ano ito. Ang halimaw, ang aswang. Bigla, isang maliit na tinig ang narinig nila. "Umalis kayo! Umalis na kayo!" Napalingon si Mateo at Jun sa pinakmulan ng tinig. Si Tala, ang maliit na batang babae na may misteryosong nga mata. Nakatayo siya sa labas ng guho, sa pasukan. Ang kanyang mukha ay puno ng takot. Ang kanyang maliit na kamay ay nakaturo sa loop ng guho. Tila nakbabala siya. Tila sinasabi niya na dapat silang umalis. Ngunit huli na. Ang nilalang na nasa pader ay lumaki. Mas malaki. Ang kanyang makuko ay tila sumisiksik sa bato. At ang kanyang mamata ay nagliliyap na pula, nakatingin sa kanila. Kinuha ni Mateo ang kanyang kamera. Kailangan niyang kumuha ng litrato. Kailangan niya ng ebidensya. Ito ang pinakakapanapanabik na sandali ng kanyang buhay, ang katotohanan. Ikinasa niya ang kanyang kamera. Pilit na inaayos ang focus. Ang kanyang nga kamay ay nanginginig. Ngunit ang kanyang isip ay determinado. Kailangan niya. At habang kinukunan niya ng litrato ang kakaibang simbolo sa pader, na may manakaukit na mukha ng nilalang na tila kalahating tao, kalahating ibon, naramdaman niya ang isang matinding kalamnan sa kanyang likod. Isang matalim na sakit. Ang kanyang kamera ay nahulog. Sa likod niya, isang malaking anino ang bumalot sa kanya. Amoy bulok na laman. Amoy dugo. Lumingon siya. Ang kanyang paningin ay lumabo. Nakita niya ang isang pares ngang pulang mata, napakalapit, at sa dilim, narinig niya ang isang tinig. Hindi ito galit. Hindi ito gutom. Ito ay isang malalim, malungkot, ngunit puno ng banta na bulong. At sa labas ng guho, nakita ni Mateo si Tala. Ang kanyang maliit na katawan ay nanginginig. At ang kanyang nga mata ay puno ng luha. Umiyak siya. Umiyak si Tala. Ang matinding sakit sa likod ni Mateo ay tila umakyat sa kanyang utak. Isang mainit, malakit na likido ang dumaloy sa kanyang balat. Ang kamera ay nahulog, basak ang lente, tila sumisimbolo sa kanyang nawawalang pagkontrol sa katotohanan. Paglingon niya, ang kanyang nga mata ay nanlaki sa matinding takot. Sa harapan niya, nakatayo si Mang Elias. Ngunit hindi na siya ang Mang Elias na nakita niya sa nayon. Ang kanyang anyo ay nagbago. Ang balat niya ay naging maitim at makinis. Tila pinahalong balat ng paniki at tao. Ang kanyang mabuto ay tila lumalaki. At ang kanyang likod ay napuno ng malalaking pakpak na kulay uling. Nakatiklop sa likod niya na tila balaba. Ang kanyang madaliri ay humaba at naging matalim na mga kuko habang ang kanyang bibig ay umumbok. Nagpapakitang matatalim na ngipin. Ang kanyang mamata na nakita niya sa isang iglap ng kidlat ay nagliliyap na pulang-pula,
nakatitik sa kanya ng walang emosyon, maliban sa isang nakakabinging pakauhaw. Isang ungol ang lumabas mula sa bibig ng nilalang. Isang tuno na sumisiksik sa kalamnan ni Mateo at nagpatindi ng kanyang balahibo. Ito ang tuno na narinig niya sa gubat. Ngayon ay mas malakas, mas malapit. Walang pagdududa. Ito ang aswang, ang tunay na aswang. June, takbo. Siga ni Mateo. Pilit na bumabangon. Ngunit huli na. Mabilis pa sa kidlat. Kumilos ang aswang. Ang bilis nito ay hindi kayang sundan ng matang tao. Isang malakas na hampas ng pakpa. At bago pa man makakilos si June, isang matalim na kuko ang dumampi sa kanyang balikat. Napasigaw si June sa matinding sakit. Ang kanyang katawan ay bumagsak sa lupa. Duguan ang balikat. June, sigaw ni Mateo. Lalo siyang natakot. Lumapit siya. Pilit na tinutulungan ang pinsan. June, ayos ka lang ba? Ang sakit. Mateo, ungol ni June. Pilit na gumagapang. Tumakbo ka. Iwanan mo ako. Hindi. Hindi niya iwanan ang pinsan niya. Ang lahat ng kanyang pagdududa, ang lahat ng kanyang kaalaman sa siyensya ay nawala. Ang tanging nalalabi ay ang primal na insting na protektahan ang kanyang mahal sa buhay. Tumayo si Mateo sa harapan ni June. Pilit na hinaharangan ang daan. Ang kanyang nga kamay ay nanginginig. Ngunit pilit siyang naghahanap ng anumang pwedeng ipanlaban. Nakita niya ang isang matalim na bato sa lupa. Dinampot niya iyon. Pilit na pinaninindigan ang sarili. Lumayo ka. Sigaw niya sa aswang. Ang kanyang boses ay nanginginig. Ngunit ang aswang ay tila hindi naapektuhan. Ang pulang mata nito ay nakatitik pa rin sa kanila na tila nagmamasid lamang. Unti-unti itong lumapit. Ang bawat hakbang ay tila nagpapabigat sa hangin. Ang amoying bulok na laman ni dugo ay lumakas. Halos hindi na kayang tiisin. Naramdaman ni Mateo ang matinding takot. Hindi ito labanan na kayang manalo. Wala siyang armas. Wala siyang lakas. Wala siyang pakasa. Ang pakiramdam ng ganap na kawalan ng kapangyarihan ay bumalot sa kanya. Maliit siya. Walang-wala. Isang biktima. Nang papalapit na ang aswang, biglang nakita ni Mateo si Tala. Nakatayo siya sa labas ng guho. Hindi gumagalaw. Ang kanyang malit na mukha ay basa ng luha. At ang kanyang mga mata ay nanlaki, nakatingin sa kanilang dalawa at sa aswang. Tila may gusto siyang sabihin. Tila may gusto siyang gawin. At sa isang iglap, habang papalapit ang aswang, nakita ni Mateo ang isang kakaibang bagay sa mga mata ni Tala. Hindi lamang takot, mayroong malalim na kalungkutan at pag-alala. Pag-alala para sa kanila. Papa, sigaw ni Tala. Ang kanyang maliit na boses ay nagpabalikwas sa aswang. Ang aswang, si Mang Elias, ay huminto. Ang kanyang pulang mata ay lumingon kay Tala at sa isang sandali, tila nawala ang pagkauhaw nito. Napalitan ng isang bagay na mas tao. Ngunit ang sandaling iyon ay saglit lamang. Ang galit at paggauhaw ay muling bumalik sa mga matang nilalang. Tila may labanan sa loob ng aswang. Isang labanan sa pagitan ng pagiging halimaw at pagiging tao. Ang aswang ay muling humarap kina Mateo at June. Hindi na ito naaksaya ang panahon. Inangat nito ang kanyang matalim na kuko. Handang sumakmal. Naramdaman ni Mateo ang matinding lamig. Ito na. Ito ang katapusan. Ang lahat ng kanyang pananampalataya sa lohika at siyensya ay nawasak ng katotohanan ng aswang. Ngunit sa huling sandali na iyon, mayroong isang bagay na nagpakita sa kanyang isipan. Ang kwintas na kahoy na ibinigay ni Lola Elena.
Hindi ito simpleng anting-anting. Ito ay isang simbolo. Isang simbolo neb protection. Isang simbolo neb paggalang. Sa isang desperadong pagtatangka, dinukot ni Mateo ang kwintas mula sa kanyang lik. Inihagis niya ito patungo sa aswang. Hindi niya alam kung ano ang mangyayari. Desperado lang siya. Napatigil ang aswang. Ang kwintas ay lumipat sa harapan nito. At tila may isang hindi nakikitang puwersa ang nagpatigil dito. Ang pulang mata nga aswang ay lumingon sa kwintas. At sa isang sandali, tila mayroong pagkabigla. Ang pagtihil na iyon ay sapat na. Takbo, Mateo. Sigaw ni Lola Elena. Ang kanyang tinik ay matatag, na tila nagmumula sa isang lugar ng hindi matitinak na kapangyarihan. Nakatayo siya sa pasukan ng guho. Ang kanyang mukha ay punong determinasyon. Hindi siya natatakot, hindi siya nanginginig. Ang kanyang mata ay nakatitik sa aswang. At sa kanyang kamay, mayroon siyang hawak na isang bagay na tila isang lumang pamaypay. Ang aswang ay napalingon kay Lola Elena. At sa pagitan ng kanilang mamata, tila may isang lumang kasaysayan ang naglaro. Mateo. Ngayon na. Sigaw ni June. Pilit na bumabangon. Hindi. Nagdalawang isip. Si Mateo. Kinuha niya si June, pilit na ginagapang ang kanyang katawan. At tumakbo sila palabas ng guho sa direksyon ni Lola Elena. Ang kanilang nga puso ay kumakabok. Ang kanilang mapaa ay nanginginig. Sa likod nila, narinig nila ang isang matinding ungol. Hindi ito ungol ng pagkauhaw. Ito ay ungol ng galit o pagkabigo. Nang makalabas sila sa guho, lumingon si Mateo. Nakita niya si Lola Elena na nakatayo pa rin, humaharap sa aswang. Ang kanyang mata ay matapang. Hasitala nakatayo sa tabing kanyang ama. Ang kanyang mukha ay punong luha. Ngunit ang kanyang mata ay nakatitik sa kanila na tila nagpapaalam. Ang huling nakita ni Mateo bago sila tuluyang tumakbo palabas ng gubat ay ang aswang. Nakatayo ito, malaki at nakatakot. Sa gitna ng guho, ang pulang mata nito ay nakatingin sa kanilang direksyon. At sa gulat at takot ni Mateo, napansin niya na mayroong isang maliit na bagay na nakasabit sa isa sa mga matatalim na kuko nga aswang. Ang kwintas na ibinigay ni Lola Elena. Ang pagtakbo palabas ng gubat ay tila walang katapusan. Ang bawat hakbang ay punong paghihirap. Ang katawan ni June ay mabigat sa kanyang balikat. At ang hininga ni Mateo ay tila lalabas na sa kanyang dibdib. Ngunit ang imahang aswang ng pulang mata ni Mang Elias at ang luha sa mukha ni Tala ay naktula sa kanya. Hindi siya huminto hanggang sa makita niya ang unang ilaw na yon na tilam nga biken ng pag-asa sa gitna ng kadiliman. Pagdating nila sa labas ng gubat, sinalubong sila nga mataganayon na naghihintay na may pag-aalala. Nakita nga tao ang kalagayan ni June at agad itong dinala sa bahay ni Lola Elena. Si Mateo, na tila wala sa sarili, ay naiwan sa labas. Ang kanyang isip ay gulong-gulo pa rin sa mga pangyayari. Ang kanyang kamera ay nawala na at ang kanyang makamay ay nanginginig. Ilang minuto lamang ang nakalipas nang lumabas si Lola Elena mula sa gubat. Kalmado, tila walang nangyari. Ang kanyang mamata ay matalim at may kakaibang kinang na nagpapakitang isang malalim na kaalaman. Nilapitan niya si Mateo, dahan-dahang hinawakan ang balikat nito. Ayos ka lang ba? Apo, tanong ni Lola Elena. Ang kanyang boses ay malumanay. Lola, si June. At yung aswang, bulong ni Mateo. Hindi niya magawang ipaliwanag ang lahat. Hinila ni Lola Elena si Mateo papasok sa bahay. Salop,
Nakahiga si Jun sa isang banig, ginagamot ng isang albularyo, isang matandang babae na may matatalim na mata at gumagamit ng mahalamang gamot. Ang sugat ni Jun sa balikat ay malalim, ngunit tila hindi ito nakamamatay. Umupo si Mateo sa tabi ni Lola Elena. Ang kanyang katawan ay pagod, ngunit ang kanyang isip ay aktibo. Pilit na inuunawa ang lahat. Hindi siya aswang, Mateo, sa paraan ng iyong pagkakaintindi, simula ni Lola Elena. Ang kanyang boses ay puno ng kalungkutan. Si Mang Elias, siya ay isang tagapagtanggol. Isang aswang tagapagtanggol. Kumunot ang no ni Mateo. Tagapagtanggol? Ano po ang ibig ninyong sabihin? Huminga ng malalim si Lola Elena. Makinig ka po. Mahaba ang kwento. Sa loob ng daan-daang taon, ang ating nayon ay may kasunduan sa pamilya ni Mang Elias. Hindi sila naghahanap ng tao para kainin. Ang kanilang tungkulin ay protektahan ang gubat na ito. Ang tago na lugar na nakita mo, iyon ay isang sinaunang dambana. Puno iyon ng kapangyarihan. Ito ang puso ng ating lupa. At ang pamilya ni Mang Elias ang tagapagbantay nito. Napakunot ang no ni Mateo. Ang lahat ng kanyang natutunan tungkol sa aswang ay tila nawala. Pero, bakit siya umatake? Bakit siya naging halimaw? Dahil sinira niyo ang kasunduan, Apo. O sa tingin niya ay sinira ninyo, sabi ni Lola Elena. Ang kanyang nga mata ay puno ng pangaral. Ang kanilang kapangyarihan ay nagmumula sa gubat. At kapag may nagtangkang saktan ang gubat o ang dambana o ang kanilang pamilya, nagiging halimaw sila. Hindi sila kumakain ng tao, Mateo. Kumakain silang takot at ang takot na iyon ay nagpapalakas sa kanila upang protektahan ang kung ano ang mahalaga sa kanila. Naalala ni Mateo ang mabuto sa pugat, ang mabakas sa putik, pero ang manawawalang hayop. Hindi sila ang gumawa nun, sabi ni Lola Elena. May mas malalim, may ibang nagtatangka na pumasok sa gubat. Mga tao, mga dayuhan, ang dambana ay may mayamang mineral o mga lumang artifact na hinahanap ng mga taong may masasamang balak. Iyan ang dahilan kung bakit nagagalit si Mang Elias. Ang kanyang pag-atake sa inyo ay isang paunang babala. Akala niya ay isa kayo sa kanila. Nagulat si Mateo. Ang lahat ng kanyang pagdududa, ang lahat ng kanyang pagkakaintindi sa mundo ay biglang bumagsak. Hindi aswang ang kalaban, mga tao at si Tala. Tanong ni Mateo. Naaalala ang umiyak na mukha ng bata. Bakit siya umiyak? Si Tala, ang susunod na tagapagtanggol, sabi ni Lola Elena. Siya ang may pinakamalakas na koneksyon sa gubat. Nakaramdam siyang panganib at nakita niya ang iyong intensyon, Mateo. Alam niyang hindi kayo masama at sinubukan kaniyang iligtas. Ang kwintas na ibinigay ko sa iyo, iyon ay simbolo ng ating kasunduan sa pamilya ni Mang Elias. Kung mayroon kayong hawak na iyon at kayo ay may mabuting kalooban, hindi nila kayo sasaktan. Subalit dahil sa pagiging matigas ng iyong ulo, Mateo, hindi mo iyon pinahalagahan. Bigla, naalala ni Mateo ang kwintas. Ang kwintas na nakasabit sa kuko nga aswang, tila isang paalala. Ang magarapon na anting-anting. Bulong ni Mateo. Kumukulo sila. Oh, sabi ni Lola Elena, tumango, nagsisilbi iyon bilang babala kapag may mga masasamang espiritu o ang mga tagapagtanggol ay nagagalit, kumukulo ang langis, ngunit hindi lang iyon. May mga nilalang sa gubat na kumakain ng takot. Kapag natatakot ang mga tao, lumalakas sila. Kaya mahalaga na hindi tayo matakot sa maling kaaway. Nakinig si Mateo.
Ang kanyang isip ay umiikot. Ang mga nawawalang baboy, ang mga kakaibang bakas, ang anino sa kalangitan, lahat ay may bagong kahulugan. Ang magababala ni Lola Elena, ang pagtakbo ni Tala sa gabi, ang lahat ay konektado. At ang totoong banta ay hindi ang aswang na pinaniniwalaan niya, kundi ang taong may masasamang intensyon na nagnanais na sirain ang gubat. Lola, ang dambana, ano po ang dapat naming gawin? Tanong ni Mateo. Ang kanyang boses ay punong paalala. Wala. Hayaan mo ang Mang Elias at ang kanyang pamilya na gawin ang kanilang tungkulin. Sabi ni Lola Elena, ang mas mahalaga ngayon ay ang iyong pagbabago, Apo. Nalaman mo na ang katotohanan. Kailangan mong gamitin ang iyong talento bilang isang tagapagsalaysay para ipakita ang tunay na kwento. Ang kwento ng paggalang sa kalikasan at ang pag-unawa sa mga bagay na hindi natin lubos na naunawaan. Ilang araw ang lumipas. Dahan-dahan nang gumaling si June. Ang kanyang sugat ay humilom at ang kanyang takot ay unti-unting nawala. Ngunit ang kanyang karanasan ay nakiwan ng isang marka. Siya ay mas seryoso na ngayon at mas maingat sa gubat. Si Mateo ay patuloy na nakipag-usap kay Lola Elena. Nalaman niya ang tungkol sa mga sinaunang tradisyon, ang kwento ng iba pang tagapagtanggol, at ang kahalagahan ng pagrespeto sa kalikasan. Ibinigay ni Lola Elena sa kanya ang isang maliit na bag na gawa sa balat ng hayop na naglalaman ng isang piraso ng buto at isang tuyong bulaklak. Ito ang iyong bagong anting-anting, Apo, sabi ni Lola Elena. Hindi ito proteksyon laban sa aswang. Ito ay paalala. Paalala ng iyong paglalakbay at ang katotohanan na iyong natuklasan. Kinunan ni Mateo ng litrato ang kanyang bagong anting-anting. Ang kanyang kamera ay nasira, ngunit ang kanyang alaala ay hindi. At alam niya na ito ang simula ng isang bagong kabanata sa kanyang buhay. Ang kanyang pananaw sa mundo ay ganap ng nagbago. Isang araw bago sila umalis, habang nag-impake, narinig ni Mateo ang balita mula sa radyo ni Lola Elena. Isang anunsyo mula sa isang malaking kumpanya ng pagmimina na nagnanais na simulan ang isang proyekto sa isang liblib na lugar na mayaman sa likas na yaman. Ang lokasyon ay malapit sa Barangay Malalim. Napalingon si Mateo kay Lola Elena. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Alam niya kung ano ang ibig sabihin nito. Ang tunay na banta, ang tunay na laban. Ang masumunod na araw ay tila lumipas ng dahan-dahan para kay Mateo. Ang matinding takot at adrenalin mula sa nakaraang gabi ay unti-unting napalitan ng isang nakakapagod na pakiramdam ng pagkabigla at pag-unawa. Si June, bagaman nasugatan, ay mabilis na gumaling sa pangangalaga ng albularyo at ni Lola Elena. Ang sugat sa kanyang balikat ay nilagyan ng masariwang dahon at pinagilom ng malumang dasal. Ngunit sa tuwing sisinagin ang kanyang mata, makikita mo pa rin ang bakas ng matinding takot na kanyang naranasan. Mateo, totoo ba ang lahat ng iyon? Tanong ni June isang hapon, habang nakahiga sila sa banik sa labas ng bahay. Tinitingnan ang papalubok na araw. Ang kanyang boses ay mahina, halos bulong. Oh, June, sagot ni Mateo. Ang kanyang mata ay nakatiti sa dilim ng gubat sa malayo. Totoo ang lahat. Sinubukan ni Mateo na ipaliwanag ang lahat kay June. Ang tungkol sa maaswang tagapagtanggol, ang dambana at ang kasunduan. Si June ay nakinig ng tahimik. Ang kanyang muka ay puno ng pagtataka at unti-unting pagtanggap. So, hindi sila masama? Tanong ni June. Pagkatapos, hindi sa parang iniisip natin. Napoprotekta lang sila, paliwanag ni Mateo. Ang kanyang boses ay mas matatak na ngayon. Ang matunay na halimaw ay ang magtaong sumisira sa kanilang tahanan. Sa bawat araw, mas lumalim ang pag-usap ni Mateo at Lola Elena.
Ang matanda ay tila isang bukang sinaunang kaalaman na nagbabahaging kuwento at nga sikreto na ipinasa sa nga henerasyon. Nalaman ni Mateo ang tungkol sa kasaysayan ng Barangay Malalim, ang malalim na koneksyon nito sa gubat at ang mapangakong ginawa ng nga ninuno sa mga tagapagtanggol. Ang dambana, ayon kay Lola Elena, ay hindi lamang isang simpleng istrukturang bato. Ito ay isang portal. Isang punto kung saan ang mundong tao at ang mundong espiritu ay nagtatakpo. At naglalaman itong isang hindi may paliwanag na kapangyarihan na dapat mapangalagaan. Ang kapangyarihan ng gubat ay nagpapalakas sa kanila, sabi ni Lola Elena, habang naglalakad sila ni Mateo sa gilid ng nayon, malapit sa gubat. At ang kanilang lakas ay nagpoprotekta sa gubat. Ito ay isang balanse. Kapag nasira ang balanse, ang lahat ay nagbabago. At may mga taong sumisiro sa balanse na iyon. Tanong ni Mateo, naalala ang balita sa radyo. Oo, sagot ni Lola Elena. Ang kanyang mata ay punong lungkot, matagal na. May mga taong nahahangat ng yaman. Ang gubat na ito, may mga ginto at mineral na nakatago sa ilalim nito at may ma-artifact sa loob ng dambana. Ang matao, mas marami silang gustong kuhanin kaysa sa kailangan nila. Hindi nila naunawaan ang halaga ng balanse. Dinala ni Lola Elena si Mateo sa isang bahagi ng gubat na hindi masyadong malalim, ngunit sapat na upang makita niya ang ebidensya. May mga sariwang putol na puno, nga bakas ng gulong sasakyan, at nga basak na boteng inumin. Hindi ito gawa nga aswang, gawa itong tao. Nga tao na may masamang balak. Ang lahat ng padududa ni Mateo ay tuluyan ng nawala. Ang kanyang nga mata ay nakakita ng totoo. Ang tunay na kawe ay hindi ang aswang na pinaniniwalaan niya, kundi ang kasakiman ng tao. Marami na kaming nahuhuli na nagtatangkang pumasok, sabi ni Lola Elena. Sinasawi namin sila. Pero bumabalik sila. Mas marami, mas agresibo. At iyan ang nagpapagalit sama tagapagtanggol. Isang hapon, habang nag-isa si Mateo sa labas ng bahay, may naramdaman siyang gumalaw sa likod niya. Lumingon siya. Si Tala. Nakatayo siya sa malayo, tahimik. Ang kanyang mamata ay nakatitik sa kanya. Hindi siya lumapit. Hindi siya nagsalita. Ngunit sa kanyang maliit na kamay, may hawak siyang isang bagay. Dahan-dahang lumapit si Tala. Inabot niya ang bagay kay Mateo. Ito ay isang maliit na buhok ng ibon na nakatali sa isang piraso ng tuyong dahon. Simple lang. Ngunit ang kahulugan nito ay malalim. Ito ay isang regalo, isang tanda ng pag-unawa. Tila sinasabi niya na alam niya ang tunay na puso ni Mateo. Ngumiti si Mateo. Salamat, Tala. Bulong niya. Ngumiti si Tala, isang maliit na ngiti na nagpapakita ng kalungkutan at pag-asa. Pagkatapos, tumalikod siya tumakbo pabalik sa gubat. Ang kanyang maliit na anyo ay unti-unting nawala sa dilim ng mapuno. Kinuha ni Mateo ang buho ng ibon. Ito ang kanyang bagong anting-anting. Isang paalala ng kanyang karanasan, ng katotohanan na kanyang natuklasan. Ngunit ang katahimikan at ang bagong pag-unawa ay hindi nagtagal. Kinabukasan, habang nag-almusal, ang radyo ni Lola Elena ay nagpatugtok ng isang balita na nagpabalikwas sa kanila. Ang Department of Environment and Natural Resources, DEN, ay nag-anunsyo ng isang bagong malakihang proyektong pagmimina sa rehiyon ng pangalan ng rehiyon. Isang lugar na malapit sa lokasyon ng malalim. Layunin ng proyekto na magmina ng ginto at iba pang mineral upang mapalakas ang ekonomiyang bansa. Ayon sa ulat, ang operasyon ay isasagawa sa isang liblib na lugar na mayaman sa likas na yaman, na inilarawan bilang
hindi pa nagagalaw at puno ang potensyal para sa pag-unlad. Nakatinginan sina Mateo at Lola Elena. Ang pagkabahala ay nakasulat sa kanilang mamuha. Ang liblib na lugar na mayaman sa likas na yaman. Ang kanilang gubat. Alam ni Mateo na ito ang simula ng tunay na laban. Hindi na ito tungkol sa mga kwentong bayan. Ito ay tungkol sa kinabukasan ng gubat, ng nayon, at ng matagapagtanggol. Ang paglisan sa barangay Malalim ay tila pag-alis mula sa isang panaginip, ngunit ang manggabakas nito ay malalim na nakaukit sa kaluluwa ni Mateo. Ang bus na sinasakyan nila ni Junay, dahan-dahang gumulong papalayo. Ang bawat kalsadang nalampasan ay tila nakpapalayo sa kanya sa isang katotohanan na hindi niya inakala na umiiral. Tahimik silang nakaupo. Si Jun ay nakatingin sa labas ng bintana. Ang kanyang muha ay puno pa rin ng bakas ng trauma, habang si Mateo naman ay nakatitik sa kanyang kamay, hawa ang maliit na bag na ibinigay ni Lola Elena. Sa loob ng bag, naroon ang buho ng ibon na ibinigay ni Tala at isang tuyong dahon mula sa gubat. Hindi ito mga material na kayamanan, ngunit para kay Mateo, ito ang pinakamahalagang bagay na kanyang nakuha. Ito ang maebidensya ang kanyang pagbabago, kanyang pag-unawa, ang kwintas na ibinigay ni Lola Elena. Ang siyang nawala at nahanap sa kukong aswang ay tila isang paalala ng kanyang kapabayan at ng kanyang muling pagising. Sa bawat pakikot ng gulong ng bus, ang kanyang isip ay bumabalik sa mapangyayari sa gubat. Ang ungol, ang mapulang mata, ang takot. Ngunit ngayon, ang maalaala na iyon ay may kasamang bagong perspektibo. Hindi na lamang ito malarawan ng takot, kundi malarawan ng proteksyon, ng pagmamahal at ng isang mas malalim na katotohanan. Ang kanyang kamera na nawala at nasira sa gubat ay isang malaking kawalan sa material na aspeto. Ngunit ang malitrato na nakaukit sa kanyang isipan ay mas malinaw pa sa anumang kuha. Nakita niya ang hindi nakikita, narinig niya ang hindi naririnig, at ang lahat ng iyon ay nagpabago sa kanya. Mateo, basak ni Jun sa katahimikan. Ang kanyang boses ay mahina. Ano? Ano ang sasabihin natin sa mga tao? Ngumiti si Mateo, isang ngiti na may bahid ng kalungkutan ngunit may pag-asa. Sasabihin natin ang totoo, Jun. Hindi ang katotohanan na gusto nilang marinig, kundi ang katotohanan na kailangan nilang malaman. Nasa biyahe silang halos 10 oras at sa bawat oras na lumilipas, ang maimaheng gubat ay tila nagiging mas malinaw sa kanyang isipan. Nakita niya ang mabuto sa pugat. Hindi lamang malabing ang kinain, kundi malabing ang isang nilalang na kailangang kumain upang mabuhay, upang magpatuloy sa pagbabantay. Nakita niya ang nabutong hayop, hindi lang bilang biktima, kundi bahagi ng siklo ng kalikasan. Ang lahat ay may layunin, ang lahat ay may dahilan. Nang makarating sila sa Manila, ang ingay at kaguluhan ng siyudad ay tila nakakabingi. Ang mailawng gusali, ang tunong nga sasakyan, ang pagmamadali ng mga tao, lahat ay tila labis. Ang kanyang maliit na apartment sa siyudad ay tila kulungan, matapos ang kalawakan gubat. Sa kanyang apartment, inilata ni Mateo ang malarawan na kinuha niya bago masira ang kanyang kamera, malitratong pista, mga ngiting mabata, mga matatanda na may hawa na anting-anting. Dati, ang litratong ito ay simpleng dokumentasyon lamang ng kultura. Ngayon, ang bawat larawan ay may lalim, may lihim na kwento. Ang maanting-anting sa mga bintana ay hindi na lamang palamuti, kundi mga silent guardians nga paalala ng isang kasunduan. Ang mga matatandang may dalang mga dasal ay hindi na lamang mga matatandang sumusunod sa tradisyon, kundi mga tagapagpanatili ng balanse. Ang kanyang laptop ay nakatayo sa lamesa. Naghihintay ang kanyang masalita. Ngunit paano niya sisimulan?
paano niya ikukwento ang isang bagay na hindi ka panipaniwala sa mga taong sanay sa lohika at katotohanan na nakikita. Hindi lahat ng halimaw ay masama at hindi lahat ng tao ay mabuti. Iyan ang nais niyang sabihin. Iyan ang sentro ng kanyang kwento. Ngunit paano niya ito ipapaliwanag nang hindi siya tinatawanan? Nagpasya. Si Mateo na simulan ang pagsusulat. Hindi isang tipikal na artikulo ng balita. Hindi isang horror story. Isang kwento, isang personal na salaysay ng kanyang paglalakbay at pagbabago. Sinimulan niya sa kanyang pagdating sa malalim, ang kanyang pagiging mapagmataas at pagdududa. Detalyado niyang isinulat ang mga kakaibang pangyayari, ang kumukulong langis ng anting-anting, ang mga nawawalang hayop, ang mga baka sa gubat. Ngunit sa tuwing darating siya sa bahagi kung saan siya nagtakpo sa aswang, humihinto siya. Paano niya ilalarawan ang isang nilalang na hindi halimaw, kundi isang tagapagbantay? Ang kanilang mga mata ay hindi pula dahil sa galit, kundi dahil sa sakit, isinulat niya. Pilit na inilalabas ang kanyang damdamin. Ang kanilang mga kuko ay hindi ginawa upang manakit, kundi upang protektahan. Pinili ni Mateo ang bawat salita ng maingat. Ayaw niyang gawing sensational ang kwento. Gusto niyang magbigay ng pag-unawa. Gusto niyang magbigay ng paggalang. Naalala niya ang kanyang kwintas na kahoy, nasa kukong aswang. Hindi niya alam kung bakit, ngunit ang alaala na iyon ay nagbigay sa kanya ang kakaibang ginhawa, tila isang koneksyon. Isang paalala na sa kabila ng takot, mayroong isang bagay na mas malalim. Sa kanyang pagtatapos ng pagsusulat, napatingin si Mateo sa kanyang bintana. Ang ilaw ng siyudad ay kumikinang. Ngunit sa kanyang mata, ang ito ay tila malabo, ang gubat, ang madilim at mahiwagang gubat ay mas maliwanag sa kanyang isipan kaysa sa lahat ng ilawng siyudad. Alam niya na ang kanyang kwento ay hindi para sa lahat. Mayroong taong hindi maniniwala, mayroong taong tatawa, ngunit mayroon din namang makakaintindi. Mayroong taong magbubukas ng kanilang isip. Ang kanyang pananaw ay lumawak. Ang mundo ay hindi lamang itim at puti. Mayroong malalim na kulay abong bahagi kung saan ang mabuti at masama ay nagtatagpo, kung saan ang tao at halimaw ay nagiging isa. Ang kanyang kwento ay hindi na tungkol sa takot, kundi tungkol sa paggalang. Paggalang sa kalikasan, paggalang sa manilalang na kasama natin sa mundo, at paggalang sa malihim na hindi natin lubos na naunawaan. Ito ang kanyang bagong lente ng pagtingin. Pagkatapos ng ilang oras ng pagsusulat, sa wakas ay natapos niya ang draft ng kanyang kwento. Mahaba, malalim, puno ng emosyon. Hindi siya sigurado kung ano ang magiging reaksyon ng kanyang editor, ngunit alam niya na ito ang kwento na kailangan niyang isulat. Nakahinga siya ng malalim. Ang pagod ay lumukop sa kanya, ngunit may kasamang kaligayahan. Isinara niya ang kanyang laptop at lumabas upang magpahangin. Sa labas, ang gabi ay tahimik. Nakita niya ang isang maliit na bituin na kumikinang sa kalangitan, at sa isang iglap, naramdaman niya muli ang kakaibang presensya. Hindi takot, kundi isang pakiramdam ng pagbabantay. Pagbalik niya sa kanyang apartment, binuksan niya ang kanyang email. Mayroon siyang isang bagong mensahe mula sa kanyang editor. Ang subject line ay, "Kapanapanabik na kuwento?" Binuksan niya ang email. "Mateo, kumusta? Mayroon ka bang anumang kapanapanabik na kwento mula sa probinsya? Kailangan namin ng isang bagay na makakaakit ng atensyon." Isang bagay na nakakatakot o kakaiba, ngumiti si Mateo. Ngayon, mayroon siyang kwento. Isang kwento na mas nakakatakot kaysa sa anumang inakala ng editor niya. At mas makabuluhan,
Ang pagbabalik sa Manila ay tila paktalon sa ibang dimensyon. Ang dating pamilyar na ingayng trapiko, ang bilis ng buhay sa siyudad, at ang pagmamadali ng matao ay tila sumasalpok sa bagong pagkaunawa ni Mateo. Hindi na siya ang parehong tao na umalis. Ang alaala ng barangay malalim ay tila isang anino na sumusunod sa kanya. Isang bulong sa gitna ng kaguluhan ng siyudad. Ang bawat sulyap samga, matatayok na gusali, ay tila nagpapaalala sa kanyang nga punong nagtataasan sa gubat, ngunit may malalim na pagkakaiba. Dumiretso si Mateo sa kanyang editor. Dala ang kanyang laptop. Ang lumang kamera ay naiwan niya sa bahay. Isang simbolo ng kanyang nakaraan. Nahanda siya para sa isang seryosong pag-usap, hindi para sa isang simpleng pagpapakitang malitrato. Mateo, narito ka na, bati ni Mr. Reyes, ang kanyang editor. Isang matandang lalaki na may salamin at laging nakakunot ang no. Ano, may nakuha ka bang bago? Mayroong bang kakaiba sa probinsya na pwede nating gawing feature? Marami kaming naghahanap ng scoop ngayon. Ngumiti si Mateo. Isang ngiti na hindi maintindihan ni Mr. Reyes. Mayroon po akong nakuha, Mr. Reyes. Isang kwento. Isang bagay na magbabago sa pananaw ninyo. Binuksan ni Mateo ang kanyang laptop at ipinakita ang malitrato. Ang mangiting ang mabata, ang madekorasyon ng pista, ang maanting-anting sa bawat bintana, ang kanyang malitrato ay may kakaibang kinangayon na tila nagtatago ng isang malalim na lihim. Maganda, sabi ni Mr. Reyes, dahan-dahang tumango. Pero Mateo, alam mo naman na hindi lang basta maganda ang hinahanap natin. Kailangan natin ng impact. Isang bagay na magpapatindik balahibo. Mayroon po ako niyan, Mr. Reyes, sabi ni Mateo. Ang kanyang tinik ay matatak. Pagkatapos ay sinimulan niya ang kwento. Hindi niya inilarawan ang aswang bilang isang halimaw na kumakain ng tao. Sa halip, inilarawan niya ang tagapagtanggol. Isinaysay niya ang tungkol sa sinaunang kasunduan, sa dambana, at sa kasakiman ng tao. Inilarawan niya ang takot na kanyang naramdaman, hindi sa nilalang, kundi sa kanyang sariling kamangmangan. Hindi po ito isang kwento ng takot, Mr. Reyes. Paliwanag ni Mateo, kundi isang kwento ng paggalang. Paggalang sa kalikasan, paggalang sa mga bagay na hindi natin nauunawaan, at paggalang sa mga nilalang na nagbabantay sa atin. Tiningnan ni Mr. Reyes si Mateo ng may pagtataka. Ang kanyang mukha ay nagpakita ng pagkalito, pagdududa, at bahagyang interes. Mateo, alam mo ba ang sinasabi mo? Aswang? Tagapagtanggol? Ito ay napakalalim. Hindi ito maintindihan ng karaniwang mambabasa dahil hindi pa po nila naiintindihan, Mr. Reyes. At iyon ang tungkulin natin, sabi ni Mateo. Ang kanyang nga mata ay puno ng determinasyon. Ang gubat na iyon ay mayroong nga tagapagtanggol na pumoprotekta sa mga kayamanang hindi lang material. Ang tunay na halimaw ay ang mataong nagnanais na sirain ang lahat para sa sariling kapakinabangan. Pagkatapos ng kanyang presentasyon, umupo si Mateo. Ang katahimikan sa opisina ni Mr. Reyes ay tila napakatagal. Sa wakas, humingang malalim si Mr. Reyes. Mateo, ito ay napakaris. Pero mayroon itong kakaibang dating. Isulat mo ang kwento sa paraan na magbibigay galang sa kanilang kultura at sa paraan na magbubukas ng isip ng matao. Yon ang simula. Sinimulan ni Mateo ang pagsusulat.
Ginugol niya ang masumunod na linggo sa paksasaliksik tungkol sa masinaunang kultura ng Pilipinas, ang kanilang koneksyon sa kalikasan at ang mga kwento ng mga tagapagtanggol. Nalaman niya na marami pang ibang kwento tulad ng sa malalim, mga kwento na hindi naunawaan na tila tinago mula sa modernong mundo. Ang kanyang pagiging photographer ay napalitan ng pagiging tagapaksalaysay isang araw. Habang abala siya sa kanyang pagsusulat, dumating ang isang maliit na sobre. Galing ito sa barangay Malalim. Sulat kamay, mula kay Lola Elena. Binuksan niya ang liham. Walang masyadong salita. Tanging isang drawing ng isang ibon na may pakpak na parang dahon, lumilipat sa gitna ng mapuno. At sa ilalim nito, isang maliit na bag na gawa sa balat ng hayop, mas maliit pa sa ibinigay niya. Sa loob, may isang butong punong kahoy at isang maliit na garapon ng anting-anting. Hindi ito kumukulo, tahimik lang. Paalala, Apo, ang nakasulat sa likod ng drawing. Ang laban ay hindi pa tapos. Ang gubat ay naghihintay. Ngumiti si Mateo. Alam niya ang ibig sabihin nito. Ang kanyang kwento ay nailathala. Hindi ito naging headline sa mga balita. Ngunit ito ay nagdulot ng malalim na usapan sa mamambabasa. Mayroong mga nagduda, mayroong mga tumawa, ngunit mayroon ding mga nagbukas ng kanilang isip, mayroong mga nagtanong. At iyon ang simula. Si Mateo ay naging isang tinig para sa mga hindi nakikita, para sa mga hindi naiintindihan. Ang kanyang litrato ay hindi na lamang basta mga larawan, kundi mga bintana patungo sa ibang katotohanan. Isang gabi, habang nakaupo siya sa kanyang bintana, tinitingnan ang mga ilaw ng siyudad. Nakarinig siyang isang bagay. Hindi ito kaluskos. Hindi ito ungol. Ito ay isang mahinang huni. Isang huni na tila nanggagaling sa malayo, ngunit malinaw. Tila isang paalala. Lumingon si Mateo sa kalangitan. Walang makita. Ngunit sa kanyang puso, alam niyang nandun sila. Ang matagapagtanggol, nagbabantay. Ang huling balita na narinig niya tungkol sa barangay Malalim ay mas nakakabahala pa sa nauna. Ang malaking kumpanya ng pagmimina ay nakakuha ng permit para sa operasyon sa rehiyon. Ang liblib na lugar na iyon ay malapit ng galawin. Ang pakiramdam ng takot ay muling bumalik, ngunit ngayon may kasamang pagdetermina. Hindi na siya ang Mateo na nagtatago sa ilalim ng kumot. Siya ay si Mateo, ang bagong tagapagsalaysay. At alam niya na ang kanyang kwento ay mas mahalaga ngayon kaysa kailanman. Ang laban ay nagsisimula pa lang. Ang kwento ni Mateo ay naging isang alingaw-ngaw sa mga pahina ng internet at sa ilang piling print media. Hindi ito sumabog tulad ng sensational na balita, ngunit nag-iwan ito ng bakas. Sa mga forum at online group, pinagtalunan ang kanyang salaysay. May man nagtawa, may man nag-alinlangan, ngunit mayroon ding man nagtanong, naganap at sa wakas ay naniwala. Naging isang tinik si Mateo para sama na sa gilid. Sama kwentong hindi nabibigyan na espasyo sa modernong lipunan. Nagpatuloy si Mateo sa kanyang buhay sa siyudad, ngunit hindi na siya pareho. Ang dati niyang apartment, na dati ay tahanan ng kanyang ambisyon, ay naging kanlungan ng kanyang bagong pag-unawa. Ang kanyang malumang proyekto, ang malitratong magusali at kalye, ay tila walang buhay ngayon. Ang tunay na ganda, ang tunay na misteryo, ay nahanap niya sa madilim na gubat ng Malalim. Ang maliit na bag na ibinigay ni Lola Elena, kasama ang buhok ng ibon at ang tuyong dahon, ay laging nasa kanyang mesa, isang sagradong paalala. Ang maliit na garapon ng anting-anting, na kasamang dumating sa huling sulat ni Lola Elena, ay nakalagay sa tabing ng kanyang kama. Sa gabi, paminsan-minsan, tinitignan niya iyon. Hindi ito kumukulo, tahimik lang. Isang paalala ng kapayapaan na mayroong banta sa ilalim.
Ang balita tungkol sa pagmimina sa rehiyon ay unti-unting lumakas. Nagsimula ng magpadala ng nga tauhan ng kumpanya. May mga larawan na lumabas sa mga lokal na pahayagan, mga truck, mga makina, at mga taong may helmet na naglalakad sa gilid ng gubat. Sa bawat larawan, naramdaman ni Mateo ang matinding kaba. Alam niya kung ano ang mangyayari. Ang balanse ay masisira. Hindi na siya nakbalik sa malalim. Hindi niya alam kung kaya pa niyang harapin ang gubat na iyon o ang tagapagtanggol. Ngunit ang kanyang kuwento ay nagpatuloy. Patuloy siyang nagsulat. Hindi lamang tungkol sa malalim, kundi tungkol sa iba pang lugar sa Pilipinas na may mga katulad na kwento. Maespiritu ng bundok, manilalang ng ilog, tagapagbantay ng kalikasan. Ginagamit niya ang kanyang boses upang magbigay babala, upang magbigay linaw, at upang magbigay galang. Isang araw, nakatanggap siyang tawag mula kay June. Ang boses ng pinsan niya ay nanginginig. Mateo, may nangyari. Ano? Tanong ni Mateo. Ang kanyang puso ay kumakabog. Ang gubat naging tahimik. Wala ng tunog ng ibon. Wala ng anino ng Mang Elias, sabi ni June. Ang kanyang boses ay punong takot. Ang manggagawang minahan, marami ang nawawala. Hindi nila mahanap ang bangkay. Tanging nga bakas lamang. Kumunot ang ni Mateo. Hindi ito ang tahimik na gubat na iniwan niya. Ito ay isang katahimikan na mas nakakatakot pa sa ingay ng aswang. At ang maanting-anting, Mateo, patuloy ni June, ang lahat ng garapon sa nayon sabay-sabay na kumulo. At nayon, ang langis ay maitim, hindi na dilaw. Naramdaman ni Mateo ang lamig na dumaan sa kanyang gulugod. Maitim na langis, hindi ito babala. Ito ay isang pahayag. Ang kasunduan ay sinira. Ang mga tagapagtanggol ay nagpapahayang kanilang matinding galit. Isang gabi, habang nakaupo si Mateo sa kanyang bintana, tinitiknan ang buwang-buwan na nagliliwanag sa kalangitan ng siyudad. Nakaramdam siyang isang kakaibang presensya. Hindi ito ingay, hindi ito anino. Ito ay isang pakiramdam. Isang pakiramdam na tila may nakatitik sa kanya mula sa itaas. Naramdaman niya ang malamig na hangin na dumampi sa kanyang balat. Kahit na nakasarado ang bintana, tumingin siya sa kanyang garapong ng anting-anting sa tabi ng kama. Ang langis ay tahimik pa rin. Ngunit sa ilalim ng buwan, mayroong isang kakaibang kinang. Napatinggala si Mateo sa langit. Walang makita, ngunit sa kanyang isipan, nakita niya ito, ang malaking pakpak, ang pulang mata, ang tagapagtanggol. Hindi na ito limitado sa gubat. Ito ay nasa paligid na nagmamazid. Ang kwento ni Mateo ay natapos, ngunit ang epekto ng kanyang karanasan ay nananatili. Hindi siya naging biktima, kundi isang saksi. Hindi niya napatunayan na walang aswang, kundi napatunayan niya na ang tunay na halimaw ay hindi laging may pakpak o matatalim na kuko. Minsan, ang halimaw ay nasa loob ng tao, nagtatago sa ilalim ng kasakiman at kamangmangan. Ang aninong gubat ay naiwan sa kanyang puso, isang paalala na sa kabilang ng modernong mundo, may mga lihim pa rin na mas malalim kaysa sa ating naintindihan. At ang mga lihim na iyon ay maaring maging sanhing ating pinakamalalim na takot, ang takot na dulot ng kawalan ng paggalang. Sa isang sulyap sa kanyang garapon ng anting-anting, nakita ni Mateo ang isang maliit na bula. Isang maliit na bula na dahan-dahang umaakyat sa ibabaw.